Sa kabilang banda naman ay walang kaide-ideya si Reynold sa kung sino ang binabangga niya. Ang tanging gusto lamang niyang mangyari ay turuan si Zeus ng leksyon. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na bilang isang anak ng mayamang pamilya ay sinampal lang siya ng isang pulubi at wala siyang pisikal na magawa upang gantihan ito sa takot na baka mas lalong maging agresibo pa ito. Kapag nalaman ito ng kanyang mga magulang, syempre ay magagalit sila sa nanakit sa kanya. Pero magiging kahiya-hiya naman ang dating niya sa kanyang pamilya dahil sa kawalan niya ng kakayahang maipagtanggol ang sarili. Yes, Mr. Wesley, for my family's reputation's sake, please help me to get rid of this little piece of shit. Galit na mungkahi ni Reynold kay Sean. Muli ay nakatanggap na naman ng sampal si Reynold. Pero hindi mula kay Zeus, kung hindi nagmula na yun kay Sean. Ganon ka ba niya sinampal? Tanong ni Sean habang kalmado pa rin ang ekspresyon niya sa muka. May pang-aasar sa tono ng boses nito. Dahil kaliwete si Sean, yung kanang pisngi naman ni Reynold ang namula. Lahat ng tao sa reception area ay nagulantang sa kanilang nasaksihan. Bakit nagawa yun ng senior manager? Hindi ba dapat ay sinampal niya ang pulubing sumampal kay Reynold? Sa kabila ng pagkagulat sa nangyari, naguguluhan at mabilis pa ring nagtanong si Noel. Senior manager, why did you do that? Ito ang may pakana ng kaguluhan sa bangko, hindi si Reynold. He's the one you should be punishing. Paglilinaw ni Noel. Humarap sa kanya si Sean. Isa pang sampal ang kanilang natunghayan mula sa senior manager. Sa puntong ito ay si Noel naman ang nakatanggap nito. Mr. Wesley, tanging nasambit ni Noel sa nanginginig na tono. Nanlaki ang mata niya sa sobrang pagkabigla. Bakit maging pati siya ay nagawang sampalin ni Sean? Hindi nila lubos na maunawaan kung bakit nagawa sa kanila yon ni Mr. Wesley. Ang agad na pumasok sa kanilang isipan ay pumapanig ito sa lalaking pulubi. Pero bakit? Sa kabila ng kalmadong mukha ni Sean ay ang galit sa kalooban nito. Mga ignorante! This young man right here is Zeus Lawrence. Anong karapatan niyong maliitin at insultuhin ang young master ng pamilya Lawrence? How dare you bully him sa loob mismo ng pagmamay-ari nilang bangko? Nalaglag ang kanilang mga panga matapos nilang marinig ang sinabi ni Sean. Halos sabay-sabay silang napalingon kay Zeus. Young master ng pamilya Lawrence? Ang pinaka nagulat sa kanila ay si Noel. This can't be real, bulong niya sa kanyang sarili. Ito ba ang tinutukoy ni Mr. Wesley na mayamang kliyente na pupunta ngayon? Hindi lahat ng mayamang pamilya at negosyante ay kilala ang pamilya Lawrence. Kilala lamang nila ang mga sikat na negosyanteng nagtatrabaho para sa kanila. Pero si Noel ay alam niya kung gaano ka makapangyarihan ang pamilya Lawrence. Noong bago pa lamang siya sa Light Metrobank, ay nalaman niya mula kay Philip kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng buong kumpanya. Lubusan niya ring naunawaan na ang pamilya Lawrence ay mayroong kayamanang hindi masusukat na kahit si Philip ay walang ideya kung gaano ba talaga sila kayaman. Ang tanging alam lamang nito ay sila ang pinakamayamang pamilya sa buong bansa. Kahit na tagapagsilbi lamang si Philip ng pamilya, ay isa ito sa sikat na negosyanteng iginagalang ng mga nasa upper class na pamilya. Kahit na ang pinakamayamang pamilya sa Quezon ay hindi gugustuhin galitin si Philip. Hiniling ni Noel na sana balang araw ay makilala niya ang pamilya Lawrence. Hiniling niya rin na maging tagapagsilbi ng pamilya katulad ni Philip at Sean nang maranasan niya ring tingalain ng marami. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi niya inaasahang ang akala niyang pulubi na ininsulto, minaliit at muntik pang ipagulpi ay siya palang young master ng pamilya Lawrence. Alam niyang walang dahilan si Sean na magsinungaling sa kanila patungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking nasa harapan nila. Hindi siya lubusang makapaniwala dito. Sa puntong yon ay alam niyang katapusan na niya. Natupad din ang kanyang kahilingan na makatagpo man lang ng isa sa pamilya Lawrence. Pero minaltrato naman niya ito. Higit sa lahat ay isa pa ito sa tagapagmana ng pamilya Lawrence. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay mapupunta lang sa wala. Ilang saglit na napatitig si Noel kay Zeus na ngayon ay may malamig na ekspresyon sa mukha. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at mabilis na napaluhod. Pagkatapos
ay napayuko sabay humahugulgol ng iyak. I'm done. My life is done. Bulong niya sa kanyang sarili. Kahit na mismo kapatawaran ay wala siyang karapatan na hingin yon kay Zeus. Lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagiging mapagmataas. Sa kabilang banda naman ay walang kaidi-ideya si Reynold sa nangyayari. Wala siyang ideya sa kung sino ang pamilya Lawrence at mas lalong hindi niya maunawaan kung bakit mas pinapahalagahan ni Sean si Zeus kaysa sa kanya at nagawa pa siya nitong sampalin. Alam ni Sean kung gaano kayaman ang kanilang pamilya at kung gaano kalawak ang kanilang impluensya. Ibig ba nitong sabihin ay mas mayaman sa kanila ang pamilya Lawrence? Pero bakit hindi niya alam ang tungkol sa kanilang pamilya? Kung sikat sila at may malawak na impluensya katulad ng kanyang pamilya, hindi ba dapat ay dati pa alam na niya ang tungkol sa kanila? Sa kabila ng kaba at takot kay Sean, mas nanaig ang kagustuhan ni Reynold na malaman kung sino ang pamilya Lawrence. Mr. Wesley, please enlighten me. Sino ang pamilya Lawrence? Are they more powerful than my family? Tanong nito. Nilingon ni Sean si Reynold at malamig na pinagmasdan nito. Isang inutil. Hindi masusukat ng ninuman ang yaman ng pamilya Lawrence. Anong karapatan ng batang to na ikumpara ang kanyang pamilya sa pamilya Lawrence? Sila ang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong bansa. Pero wala man lang itong ideya kung sino ang pamilya Lawrence, kahit na isa siya sa anak ng pinakamayamang pamilya sa syudad ng Quezon. Napaka-ignorante. Lahat ng kabilang sa 5 nangungunang pinakamayamang pamilya sa bawat syudad ay kilala ang pamilya Lawrence at kilala rin nila ang pangalang Duncan Lawrence. Pero iilan lang sa kanila ang mapalad na nakita na ito sa personal. Hindi maunawaan ni Sean kung bakit hindi kilala ni Reynold ang pamilya ni Zeus, samantalang kilala ito ng mga magulang nito. Go ask your father. Maiksing tugon lamang ni Sean sa malamig na boses. Ayaw niyang mag-aksaya ng laway sa katulad nitong ignorante. Nanginig sa takot si Reynold dahil sa lamig ng pakikitungo ni Sean sa kanya. Napalunok na lamang ito at mabilis na kinuha ni Reynold ang kanyang cellphone at nanginginig ang hinalaking pinadulas sa screen ito. Saglit lang ay nakita nito ang numero ni Arnold at pinindot ang call button. Ilang segundo lang ang nakalipas ay sinagot ito ni Arnold. Dad? Saad ni Reynold sa basag na boses. Kumusta? Tapos ka na bang magdeposito sa Light Metro Bank? Did you manage to invite both Manager Baltasar and Senior Manager Wesley to come? Agad na tanong ni Arnold. Maririnig ang pagkasabik sa tono ng pananalita nito. Hindi agad nakasagot si Reynold. Birthday ng kanyang ama sa susunod na linggo at inutusan siya nitong pumunta sa Light Metro Bank hindi para magdeposito lang ng pera. Kung hindi ang tunay na pakay nito ay para personal na imbitahan ang 2 manager na dumalo. Malaking tulong ito sa reputasyon ng pamilya Zurich kung magawa niyang maimbitahan si Sean at Noel. Pero kabaligtaran pa ang nangyari. Nagkaroon pa ng komosyon sa bangko na kung saan ay nagalit pa si Sean sa kanya sa hindi niya lubos maunawa ang dahilan. Imposible niyang maimbitahan pa si Sean. Si Noel naman ngayon ay panay hagulgol habang nakaluhod ay hindi niya alam kung makakausap niya pa. Ayaw ni Reynold na malaman nito ng kanyang ama. Sa halip ay direkta nitong tinanong si Arnold kung kilala niya ba ang pamilya Lawrence. Dad, tumawag ako dahil gusto kong itanong kung kilala niyo ba ang pamilya Lawrence? Why haven't you told me about them? Determinado ang kanyang tono kahit medyo nanginginig pa ito dahil sa tensyon na nararamdaman. Sa kabilang linya naman ay napakunot lamang ang noo ni Arnold sa itinanong ng anak. Hindi niya maunawaan kung bakit itinatanong ito ngayon ni Reynold. I already informed everyone nung nagkaroon tayo ng family meeting. Hindi ba nandun ka rin ang mga oras na yon? Takang tanong niya. Oo, dumalo nga si Reynold sa kanilang family meeting noon. Pero dahil sa mas prioridad pa ni Reynold ang mga kaibigan kaysa sa meeting, ay nasa cellphone nito ang kanyang atensyon buong oras habang kachat niya ang mga ito. I forgot about it, Dad. Please, pwede mo bang ulitin? Pakiusap ni Reynold. Hindi siya mapanatag hanggat hindi nalalaman ang tungkol sa pamilya Lawrence. Pakiramdam niya rin ay nakatitig sa kanya halos lahat ng taong nakapaligid sa kanya, kaya mas lalo pa siyang nakaramdam ng kaba. Nagtataka man ay pinaliwanag pa rin ito ni Arnold. Base sa pagkakaunawa niya sa personalidad ni Reynold
ay malamang hindi ito nakinig nang dumalo ito sa meeting. Napabuntong hininga ito at sinabing, "Ang pamilya Lawrence ay siyang pinakamayamang pamilya, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Marami silang negosyo tulad ng sikat na ENDX Corporation, Lawrence International Hotels Incorporated at maging ang Light Metro Bank Incorporated ay sa kanila rin. Marami pa silang kumpanya sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas." Matapos marinig ang unang sinabi ni Arnold ay hindi na naunawaan pa ni Reynold ang mga karugtong nito. Ang gusto niya lang malaman ay kung sino ang pamilyang Lawrence at hindi niya inaakala na sa unang paliwanag pa lang ng kanyang ama ay narinig niya kaagad kung gaano sila kamakapangyarihan. Hindi na hinintay pa ni Reynold na matapos pa si Arnold sa paliwanag nito. Who is Zeus Lawrence, Dad?" Nanginginig ang boses na tanong ni Reynold. "Oo nga pala, puti na itanong mo. Hindi ko rin ito nabanggit sa family meeting natin dahil kamakailan ko lang ito nalaman." Tugon ni Arnold na may halong pagkagalak. "Si Zeus Lawrence ay ang nangungunang kandidatong magmamana ng lahat ng ari-arian ng pamilya Lawrence. There are rumors among the upper-class families na nandito siya ngayon sa Quezon at katatapos lang ng kanyang training, pero walang nakakakilala sa kanya. Ang hula-hula nila ay baka nagbalat kayong ordinaryong tao lang ito para syempre may tago ang kanyang pagkakakilanlan." Nang marinig yon ni Reynold, napatitig ito ng direkta sa mukha ni Zeus. Pagkatapos ay unti-unting dumula sa kanyang kamay ang kanyang cellphone hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Matapos marinig ni Reynold ang mga sinabi ng kanyang ama, ay agad na namutla ang kanyang muka. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay nakaramdam siya ng matinding takot na mas matindi pa kaysa sa sarili niyang kamatayan. Ano itong nagawa niya? Ginalit niya lang naman ang isa sa tagapagmana ng pamilya Lawrence. Kung alam niya lang na ang lalaking ito ay isa palang tagapagmana ng ubod na yamang pamilya, ay sana hindi na niya ginawa pang insultuhin ito. Hindi lang sarili niya ang apektado. Paniguradong madadamay ang buong pamilya niya dahil sa kagagawan niya. Tumingin ito kay Zeus, pagkatapos ay napaluhod at buong pagmamakaawang sinabing, "Please, young master, patawarin mo ko sa nagawa ko. I'm really sorry, hindi ko sinasadya." Naiiyak na paghingi ni Reynold ng patawad. Bahagya pa itong humahakbang ng nakaluhod patungo sa kinatatayuan ni Zeus. Napasimangot lang si Zeus habang malamig na tinitignan ang nakaluhod na si Reynold. Anong ibig niyang sabihin na hindi niya sinadya? Ibig mo bang sabihin ay nadulas lang sa bibig mo ang mga sinabi mo, pero hindi mo talaga gustong sabihin ang mga yon? Ganun ba? Kumusa bang magsalita ang bibig mo? May sarili ba tong isip? Nanunuyang tanong ni Zeus. Hindi mo pala sinasadyang sabihin na baliw ako at tumakas lang ako sa mental hospital. Tama ba? Nabanggit mo rin na kung ikaw man ang ginalit ko, ay sigurado kang hindi lang bugbog ang aabutin ko, kundi pati langit. Hindi mo rin ba sinasadyang sabihin yon? Natigilan si Reynold. Siyempre, alam niya sa kanyang sarili na sinabi niya yon para laitin at takutin si Zeus. Pero nasabi lang niya yon dahil sa buong akala niya ay isang pulubi lang ang nasa harapan niya. Ang namumutla niyang muka ay mas namutla pa. Hindi siya makapagsalita. Napasquat si Zeus para maging magkalibel sila ni Reynold. Tinitigan niya lang ang nakayukong mukha nito. Nakita niya ang magkabilang namumulang pisngi nito. Gustong-gusto niya na sampalin ulit ito dahil sa kanyang pagkamuhi dito. Hindi ba papatayin siya ni Reynold kung ginalit niya man ito? Bakit parang naglaho ang mayhabang na Reynold kanina nang malaman niya kung sino ang niyayabangan niya? Sa tingin niya ba ay biro lang ang pumatay? Alam mo, hindi ako galit dahil sa ininsulto niyo ako ni Manager Noel. O ang ibig kong sabihin ay former Manager Noel. Sanay na ako sa mga taong katulad niyo. Kaya para sa akin ay walang-wala lang lahat ng yon. Pagkasabi nito ni Zeus ay bahagya lamang na nag-angat ng tingin si Noel sa kanya. Saka muling bumalik sa pagkayuko. Inaasahan niya na talagang matatanggal siya sa trabaho. Kahit na hindi man siya matanggal ay kusa pa rin siyang magre-resign dahil wala na siyang mukhang maihaharap pa sa pamilya Lawrence. Hindi kakayanin ng konsensya niya na magtrabaho pa sa kanilang kumpanya. Ang mga pangmamaliit at muntik pang pagpapagulpi nito kay Zeus ay hindi kapatapatawad para sa kanya.
Kahit na mismo kanyang sarili ay hindi niya mapatawad sa muntik niya nang magawa. Napakaswerte na niya kung tatanggalin lang siya sa trabaho ni Zeus. Nagpatuloy si Zeus sa pagkausap kay Reynold. Galit ako dahil sa pagiging mayabang mo at pagiging abusado mo sa iyong estado sa buhay. Na sa tingin mo ay kaya mo nang tapak-tapakan ng mga mahihirap at napakadali na lang sa iyong kitilin ang buhay nila. Pero tanong ko lang, nakapatay ka na ba talaga ng mga gumalit sa'yo? Tanong ni Zeus sa mahinahong tono. Interesado siyang malaman kung talaga bang nakapatay na ang isang ito. Kapag ang sagot ni Reynold ay oo, marahil ay ganun din ang gawin ni Zeus sa kanya. Pero sa tansya ni Zeus, sa datingan at kung gaano ito katakot sa kanya, ay wala sa itsura nito ang pumatay. Baka nga pati sa ipis ay takot pa to. Nanginig sa takot si Reynold nang subukan niyang tingnan sa mata si Zeus. No, young master. Hindi ko ginusto na sabihin yun. I'm just bragging earlier. Pag-amin nito. Ang totoo ay kaya niya lang sabihin ang bagay na yun para makapagyabang at takutin ang mga taong walang kakayahang kalabanin siya. Ang nasa isip niya kanina ay kapag narinig ni Zeus ang kanyang sinabi ay matatakot ito sa kanya at iisipin nito na sobra siyang makapangyarihan. Isa siyang anak ng isa sa pinakamayamang pamilya at gusto niya lang ipakita sa lahat kung gaano ka makapangyarihan ang isang tulad niya. Bahagya lamang na napatango si Zeus nang marinig ang sagot ni Reynold. Ganun ba? Sambit niya pagkatapos ay muling tumayo. Mapapatawad naman kita sa ginawa mo, pero bago yon, may kailangan kang gawin para sa akin. Nang marinig ito ay nagtatakang mabilis na nag-angat ng tingin si Reynold. Nakaramdam siya ng kaunting pag-asa sa kanyang kalooban. Yes, young master. Please, tell me kung anong gusto mong ipagawa. I'll do everything. Desperadong wika ni Reynold. Kahit anong ipagawa ni Zeus ay gagawin niya. Basta mapatawad siya nito at hindi maaapektuhan ang kanyang pamilya. Ayaw niya rin na malaman ito ng kanyang mga magulang, kung hindi ay siguradong malilintin.